Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Rapid Fire sa matapang at makatotohanan ng pagbabalita. Lagi po nating napakinggan ang programang Rapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Sipin ninyo, sasabihin ng isang leader ng bansa na wala tayong kakayahan eh. Hanggang doon lang ba? Kailangan ba may kakayahan kang makipaggera para lamang i-assert mo ang kasarinlan ng bansa? Hindi. Yun na nga, yung sinasabi ni Lacson. Tayo ay isang bansa, Tayo isang bansa na ika nga po ay kasama sa community ng mga bansa sa mundo. And we are all bound by the rule of law. Merong batas yan, mga kaibigan. At ang sa ating sitwasyon, sipin ninyo, yung mga bansa na malalakit maliliit, nagsasama-sama para sa kapakanan ng ating bansa at ng ating mamamayan. Baliktad eh. Yung ating mismong gobyerno ang ayaw mag-assert ng ating pong kasarinlan. Mga kaibigan, baliktad eh. So, yan po. Ang hirap kasi dito sa mga senador, too late the hero kayo eh. Kung talagang totohanan niya mga paninindigan ninyo at kayo ay naninindigan para sa bansa natin at sa ating mamamayan, gusto nyong magpanggap na nationalist, tumindig na kayo ngayon. Manindigan na kayo. Diba? Himukin ninyo. Kayo yung leader eh. Himukin ninyo ang ating mga kababayan na tayo'y magkaisa. Hindi ba? Manindigan tayo laban sa China. At pag yan, nakita yan ng mga bansa, malalakit, maliliit, na kumikilala sa ating karapatan sa pagmamayari sa mga teritoryong sinakop ng China, mga kaibigan, lalo nila siguro tayong ipaglalaban. Lalo silang maninindigan para sa atin. Pero kung nakikita nilang ganyan, katulad yan, mga federalismo, wag nyo, pinababayaan ninyo na mga pipitsuging senador na pasok kayo dyan sa Senado. Papayag kayo maging sagwil sila. Ika nga po, para sa panig ng bansang Pilipinas, sila ang mga kinatawan ng China sa Senado sa pamamagitan ng nakaupong administrasyon ngayon. Pumapayag kayo eh. Kaya kayo ay kasamang mananagot sa sambayan ng Pilipino pagdating ng araw. Pagsisingilin na kayo at tutuusin na kayo. Kung kami lang nasa pwesto ninyo, di nagawa na namin yan. Kung ito ngang wala kami sa pwesto at hindi naman kami ang dapat na unang nagsasalita sa front line, kayo dapat yun dahil kayo ang mga merong pananagutan
merong mandato ng sambayanang Pilipino. Hindi nyo magawa eh. Inutil kayo. Mga kaibigan, ayaw nyo pang aminin, matagal na kayong inutil. Sabi ko nga sa inyo, inuunti-unti nga tayo eh. Hindi pa kayo kumilos. Ang dami nyong ginawang investigasyon. Ano nangyari? Inimbestigahan nyo yung pastillas, may nangyari ba? Yung pastillas, wala yun. Yun eh, kumbaga eh, katakawan lang ng mga hayop na yan sa immigration. Yan sila pisngi. Mga magnanakaw lang yan. Wala yan. Walang pagmamahal sa bansa yan. Ang iniisip lang ng mga demonyong yan, pera, dyan sa immigration. Mga kaibigan. Kayo, senador kayo ng bayan Senador kayo ng Republika ng Pilipinas. Inimbestigahan ninyo yun. Saan nyo tinoon? Dinivert nyo eh. Diversionary tactic yung investigasyon nyo. Nag-imbestiga kayo sa corruption lang. Pero ang pinakamatindi ron, alin? Yung visa upon arrival. Ni wala man lang kayong ginawa. Wala man lang resolusyon para ipanawagan sa administrasyon na bawiin ninyo yan. Meron ba kayong ganong ginawa? Wala. Kaya nakapasok dito na nakapasok pagka may pogo, anya gano'n. Tapatan na tayo. Marami sa inyo nakinabang sa mga nagpapatakbo ng pogo. Sino ba nagpapatakbo ng pogo? Pinakamalaking pogo. Hindi ba yung inimbestigahan ninyo sa pagnanakaw ng pera sa Bangladesh, si Kim Wong, ang nasa likod ng malaking pogo dito sa Pilipinas? Inimbestigahan nyo rin yun eh. Doon sa ninakaw na pera sa Bangladesh eh. Siya ang lumilitaw na mastermind doon eh. Hindi ba binaliktad nyo pa? Ginawa nyo pang dakila siya. Siya pa naging dakila. Isipin ninyo yan. At ang ipinakulong nila yung manager lang ng bangko. Inabsuelto lahat ng mga naghati-hati doon sa pera. Lalo na si Kim Wong, yung pinaka-principal na siya ring nasa likod ng mga pogo ngayon. Nagkukunyari pa kayo eh. Yan ang napala ninyo. Hindi ninyo alam, mawawalan kayo ng sarili ninyong bansa. Dadating din ang oras. Kaya alam, marami na kayong ipinahamak. Hindi ba? Siyempre, inimbestigahan yung katiwalian sa immigration. Ang pinakamalaking kalokohan, yung visa upon arrival. Sipin mo yun. Visa upon arrival, tourist. Pagpasok dito, pwedeng magtrabaho. Illegal. May nahuli ba? Wala. Dito na lang kukunin pag nagtatrabaho na. Yung iba, TNT pa. Sipin mo, binibigyan ng working permit ng Department of Labor. Ini-issuehan ng visa na pwedeng magtrabaho ng immigration. Pag nandito na, nakapasok bilang turista, magagawa mo ba yan sa kanilang bansa? Nung una, di ba niloloko pa tayo? Merong mga Pilipino ron sa China nagtatrabaho ron kaya mabait sila sa China. Yung mga Pilipino ron. Yung mga Pilipino ron, pumunta ron ng legal ang dokumento. Kung nagtatrabaho karamihan doon, teacher at saka mga entertainer. Legal silang pumasok doon, di naman illegal At yung trabaho nila ron, di naman sugalan na illegal. Legal ang trabaho nila ron, legitimate ang kanilang pagtatrabaho doon. Mga kaibigan,
dito, illegal. Tapos pag Pilipino ka, taga-Amerika ka, dahil lang dito kay Bato de la Rosa, na tinanggalan ng visa ng Amerika, abay ipinagpalit na ang kapakanan ng sarili niyang mga mamamayan na naninirahan din sa Amerika. Oh. Hindi ba? Pagka Pilipino, kailangan Philippine passport. Pag walang Philippine passport, hindi pwede. Anong yun? Anong kalukuhan yun? May kumuwestiyon ba sa inyo? Oh, bakit ginagawa yun? Katulad ng sinasabi ni Gordon. Gusto niya paligayahin ang China ni Presidente Duterte. Gusto niya maging maligaya mga inchik dito. Pati si Xi Jinping. Mga kaibigan, may ginawa ba kayo? Wala kayong ginawa eh. Ngayon lang kayo nagsisipagsalitaan eh. Kung wala pang iilan na tumitindig, di ba kayo nahihiya doon sa mga bata na nagpunta doon sa West Philippine Sea para i-assert ang ating sovereignty? Mga kabataan, babae pa. Mga kaibigan, yun dapat ginagawa ng mga nasa gobyerno na hindi ginawa ng mga bata upang ipakita nila na may mga Pilipinong hindi papayag, mga kaibigan, na basta na lamang aangkinin ang ating mga teritoryo at babastusin tayo, sasalaulain tayo. Hindi ba? Alam nyo, sa totoo lang ho, napakahirap maging Pilipino. Napakahirap na. Yun ang nangyari sa atin sa loob ng nakalipas na 4 na taon. Naging napakahirap na maging isa kang Pilipino. Mga kaibigan, sipin mo, wala kang mukhang maiharap kahit kanino. Kahit kaninong bansa. Sinira nila ang dignidad ng isang Pilipino, ng bawat Pilipino. Binaboy tayo sa loob ng 4 na taong nakalipas. Mga kaibigan, binaboy ang ating pagkamamamayan at ang ating mga pagkatao. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam nyo, sa totoo lang wala naman. May hangganan ng kakayahan din natin, di ba? Pero sila, malalawak ang kakayahan nila, mga senador. Di ba? Na wala naman nagawa. Kasi natatakot sila na mawawalan sila ng pakinabang. Sarili lang nila, iniintindi nila Kunyari lang yan, mga salita. Wala nang naniniwala Discredited na ang lahat ng nasa gobyerno ngayon. Sa totoo lang, sa buong mundo, merong balita kong ulo lang yung nabasa ko Wala na Ang kredibilidad ng mga gobyerno ngayon sa mundo, wala na Di ba tayo mga Pilipino, sanay tayong magtiis Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang swerte ng administrasyong ito. Bakit to? Kasi ang mga Pilipino, nasubok na yan Sa maraming pagkakataon
hanggat merong naiulam kahit na ulo na lang ng tuyo, hindi niya bibitawan yun. Yung ulo ng tuyo. Ipagpapalit niya yun sa kanyang kalayaan, katulad ngayon. Makain pa ng tuyo, ulo ng tuyo. Hindi niya ipagpapalit yun para ipagtanggol niya ang kasarinlan ng kanyang bansa. Hindi niya iniisip yung ibubunga nitong kabuktutan ng inchik dito sa Pilipinas na gustong gawin na pinapayagan ng kasalukuyang administrasyon. At ipinauubaya na lang sa atin. Sabi ko nga, we are on our own. Wala na eh. Hindi na tayo pwedeng ipagtanggol ng gobyerno. Pinagtapat na nga eh. Ano pa asahan natin dyan? Tayo na lamang, mga Pilipino, sa ating sarili, ang pwedeng manindigan, magsalita. Baka sakaling yon ang paraan para pakinggan tayo ng nakaupo sa gobyerno. Hindi na sila nakikinig. Bakit? Kasi watak tayo. Kasi divided tayo. Hindi nila kailangan pakinggan ang tunay na opinyon. Hindi nila kailangan, naniniwala sila na hindi nila kailangan ang anumang pagsisiwalat ng damdamin ng isang Pilipino. Hindi nila kailangan yan. Bakit? Walang mangyayari. Alam nila eh. Kahit nga aminin, walang mangyayari, di ba? Kaya napakaswerte ng administrasyong ito. Dahil sa mga Pilipino na ultimong ulo ng tuyo ay hindi kayang bitawan para ipagpalit sa kanyang dignidad bilang isang Pilipino. Sino pa rito may dangal na Pilipino? Sabihin nyo nga sa akin. Ultimo mga jeepney driver, inalisan na ng dangal yan lahat. Wala na. Wala na tayong natitirang dangal. Ang hirap makiharap ngayon sa ibang mga ibang mamamayan ng ibang bansa. Sipin ninyo, ano yung pagmamalaki mo bilang isang Pilipino? Hindi ka tulad nung araw, may pagmamalaki mong Pilipino ka talaga. Hindi ba? Kahit patay gutom ka, pwede mo ipagmalaking Pilipino ka. Sapagkat ang mga Pilipino nung araw ay marunong magtanggol sa kanyang bayan. Marunong magmahal sa kanyang bayan. Ngayon, wala na yan eh. Mga kaibigan, diyan swerte itong administrasyon. Alin, yung federalismo, kung matuloy yan, mga kaibigan, hindi na kasalanan nitong mga nagtutulak yan. Kasalanan na yan nating mga mamamayan. Kasi, hindi na tayo gumagalaw. Di ba? Wala na tayong ginagawa. Pero kung ang mamamayan, malakas yan, hindi tayo divided, kaya hinihimok natin magkaisa tayo, yun lang ang tanging paraan. Para sila magbago ng kanilang pasya sa kanilang mga pinaggagawa. Mga kaibigan, sino matatakot sa atin? Sinong re-respeto sa atin? In-check? Nasaan mo? Alam na nila eh. Sipin mo, mismong presidente nagsasabi, wala siyang, inutil siya. Tayo, magre-reflect sa atin yun, yung respeto, yung dignidad nating mga Pilipino, nasa na? Di ba? Lahat yun, ipinlas niya sa inodoro eh. Mga kaibigan eh. Para lamang sa kapakanan ng inchik eh. Yan ba? Gusto mo maging klase ng pagkatao mo bilang isang Pilipino? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ang di natin nababalitaan, hindi binabalita ito ng GMA7 mga kaibigan kung saan nagpo-programa si Willie Revillame doon sa Wawawin, di ba? Mga kaibigan. Alam nyo ba, balita natin, nitong nakaraang linggo pa pala, meron 2 nag-positive na kasama ni Willie Revillame dun sa show na yun. Di ba ito ginagawa sa lugar ni Willie sarili niyan lugar? Mga kaibigan, ba't hindi ho napabalita yan? Pati ba yan kinakatay na rin ang katotohanan tungkol dyan? Hindi ba panganib yan sa lipunan, mga kaibigan? Na contact tracing kaya? Paano mako-contact tracing? Yung mga nakasalamuha pang iba nitong 2 kasamahan ni Willie Revillame dun sa kanyang show na Wawawin. Ba't di mo pinagtatapat siya, Willie Revillame? Bay, pagtapat mo yan. Isipin mo gaano karami ang mapipinsala niyan. Sino yung 2 yon? At sino-sino pagkagaling dyan sa Wawawin ang mga nakasalamuhan niyang mga yan. Gusto niyo banggitin ko isang pangalan na nabalitaan natin, si Donita Nos, yung bakla. Mga kaibigan, yun ang isa sa nag-positive. Ang hindi ko alam kung sino pa yung isa. Abay, itigil na yan. Di ba? Dapat nang ipatigil yung Wawawin na yan, hindi dahil sa ano paman. Kung nakakatulong man kayo, makakaperwisyo ka naman ng marami. Di ba? Paano yan? Sana kung ipagagamot mo lahat ng mako-COVID dyan sa programa mo. Di ba? Mag-zoom in ka na lang, di ba? Gumawa kayo ng show kasi nung araw, nakakwento ko na to, di ba? Nung araw na nasibak yan sa Channel 2, yung programa niya, nagkakasama kami noon ni yung kaibigan nating singer na magaling, si Arthur Manuntag. Malimit kami magkasama noon Nakuwento niya sa akin madalas. Inaaya pa nga ako. Sabi ko, hindi ako mahilig sa ganyan Makikibarkada sa ganyan. Yung mga sikat na mga mga may kwarta. Kasi baka iba kagad ang iisipin nun ganun pala talaga mag-isip yan si Willie. Pagka nakikidikit ka yata dyan, talagang pera ang tingin niya sa'yo, mukha kang pera, ganun. Ngayon, sabi ko, kasi naawa naman ako, nasibak siya sa Channel 2. Di ba, matagal na, nagmukmuk, di ba? Doon, pinupuntahan daw ni Arthur doon sa Tagaytay. Sinasama nga ako doon. Sabi ko, hindi, ganito na lang ang sabihin mo. Nung mga panahon na yun, hindi pa uso yung live streaming na yan, Sabi ko nga sa inyo, yung malaking himpilang pinanggalingan ko, ako nag-introduce doon. Yung management doon, puro ugok din Wala naman na-introduce na pagbabago yun doon Ako ang nakapag-introduce doon ng live streaming. Ako ang kauna-unahan sigurong public affairs commentary program na napapanood sa live streaming Natutunan ko dahil din doon sa mga nakikinig din sa atin sa Amerika na gusto raw nila ako mapanood dahil nagla-live jamming kami sa radyo lang Meron kaming napapakinggan pero audio streaming lang. Nagumpisa ako ng live streaming, Ustream pa nga Wala pa yung YouTube, wala pang Facebook. Friendster pa lang ang uso nun. Mga kaibigan. So, ang sabi ko, hindi pa rin ganong sikat ang live streaming. Wala pa rin yata nun.
Sabi ko kay Arthur, bakit hindi magpagawa si Willie habang wala siyang programa, sabihin mo sa kanya, isuggest mo na magpagawa ng website, ng live streaming. At least napapanood siya ngayon. Sa buong mundo rin yan, mapapanood siya. Nung kinumusta ko, nagkita kami muli ni Arthur, pagkwentuhan namin, nabanggit ko sa kanya, nabanggit mo ba kay Willie yung sinasabi ko? Alam niyo raw, sabi nito mayabang na si Willie. Anin ko yan. Mga kaibigan, oo. Anin daw niya ngayon, yung live streaming. Di ba ngayon, ano ginagamit? Nung mga wala ng programa sa ABS-CBN, di ba live streaming? Nagpo-programa sila, naka-live streaming sila, di ba? Nagsusum, di ba live streaming din yan? Mga kaibigan, yan ang sinasabi natin pag nagyabang ka ng maaga kita mo ngayon, nagka-COVID, pinipilit nilang magprograma ng live. Kayo-kayo nga lang, kayo-kayo rin magkakahawahan. Pag nagkahawahan kayong magkayo-kayo, makakahawa naman kayo, di ba? Yan ang problema ngayon. Dapat ipatigil yan ba't walang nagpapatigil yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alain nyo, may kwento itong isang food delivery driver na nagngangalang Carlo Marte Clarissa na maghahatid sana siya o pipick up sana siya ng order bilang food delivery. Hindi niya inaasahan, maaabala siya dahil sa pagtulong sa isang artista na nagngangalang si John Regala. Ito, nakilala ito, di ba? Ano ito? Astig din ito di ba? Yung mga kriminal ang labas nito mga kaibigan ngayon napansin daw niya na itong hindi niya muna kilala nung una na mukhang may sakit, isang lalaki. Mga kaibigan, humingi ng tulong sa kanya. At doon niya nakilala na ito pala si John Regala. Ito pala si John Regala, may sakit na cirrhosis of the liver. Cancer yun sa atay. Nakatira pala ito ngayon dyan sa isang lugar dyan sa Pasay, 183. Ang sabi, ang kwento, kung ba't siya nagkaroon ng cirrhosis, hindi naman daw siya umiinom. Pero nagdodroga siya, di ba? Hindi niya kinuwento yun. Ngayon, nagtataka ako. Matagal ito naging miyembro ng ang dating daan ni Eli Cuyucot Soriano, di ba? Mga kaibigan. Ba't hindi yata natutulungan ito ng grupo ni Sorianing, mga kaibigan? Ni Eli Cuyucot Soriano. Ito mga hinduropot na ito, kung saan nagte-text kung saan may makuwang number na makakarating sa akin, mga kaibigan, doon sila nagte-text. Mga gago. Yan si grupo ng dating daan ni Bad Eli Soriano at saka ng pamangkin niya, si Daniel Cuyucot. Daniel Rason. Ang sabi ni Daniel Rason, si Moises daw ay King of Egypt. King of Egypt si Moises. Naging King of Egypt ba si Moises? Si John Regala po, tinutulungan pala to ng minumurang relihiyon ni Soriano
ng Iglesia ni Cristo, tumutulong pala dyan. Oh. Ayun, mga kapatid yata sa iglesia. Pero, ang tagal nito naging datindan, ba't di natulungan ito? Ha? Ni Eling Cuyucot Soriano. Alam ba kung paano mangaral si Eli Soriano? Ganito, pakinggan mo ha. Ganito mangaral si Eling Cuyucot Soriano ha. Pina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Mga kaibigan, lintik din to si Eling Cuyucot Soriano no? Nangangaral, isipin mo ganito, ang pinangangaral mo. Mabuti wala pa si Mocha noon, ano? Kundi kasali dito yun, no? Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Walang iyang buhay ito. Oh, tagal niya, no? Si John Regala do sa grupo na yun. Datindaan. Oh, mga kaibigan. Buti pa si ano yung si Dinky Do. Dinky Do ba yun? Yung nanay nagdadala ng talent nung araw sa amin. Anak ni Juan. Ni Dinky Do. Ha? Oh, mayabang din yun Yung anak nahuli sa marijuana, sangkaterbang marijuana, nahuli dyan sa Quezon City. Oh, di ba? Akalain mo tapos binigyan ng award ni Soriano, ulirang pamilya. Paano hindi mangyayari? Pakinggan naman ninyo kung mangaral si Soriano. Pina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Saan kayo nakakita ng religious leader ganyan? Sa TV niya sinasabi yan, mga kaibigan, kinakanta niya yan doon sa programa nila sa television. Oh, ito si John Regala, nag-iisa na sa buhay, tinakwil na pala ng kanyang pamilya ito, Gusto pa niya makapagtrabaho, paano ka magtatrabaho? Matindi yung karamdaman niya, di ba? Cirrhosis of the liver. Wala na yun Hindi naman tayo umusga, pero sana gumaling, di ba? Mas gusto natin gumaling Alam nyo naman tayo, mga kaibigan, tutol tayo dun sa mga ganito, mga mamatay yung ganon, di ba? Mas gusto natin buhay. Kasi hindi man tayo may hawak niya ay natin pangunahan Hindi raw siya sanay na nanghihingi. Sanay daw siya tumulong. Ngayon, gusto niya raw maghanap buhay. Yung ang iba ngayon, wala nang hanap buhay Paano ka maghanap buhay ngayon, di ba? Na mahirap po, mga kaibigan Pagka yung nagkaroon tayo ng karamdaman, lalo pa sa panahon ng pandemya, malungkot, di ba? Malungkot ang kalagayan ngayon nitong si John Regala. Ganyan talaga. Alaman tayo maitutulong dyan. Una, hindi man natin kilala yan, di ba? Baka pag nagbigay ka dyan pagtawanan pa yung bibigay natin, di ba? So, kung saan tumulong pagka yung ganyan mga tao ito, si OG Diaz naman, hinahamon po itong IBP, Integrated Bar of the Philippines, na gawa ng aksyon o gumawa ng aksyon
laban daw dito kay Attorney Ferdinand Chupacio. Natatandaan ninyo yung pambabastos nito kay Angel Locsin. Bastos mayabang na bastos. Mga kaibigan, ang sabi niya, yung showdown ni Angel sa GMA7 ay pinamagatang lobo, kaya daw lumobo. Di ba tumataba yung katawan ni Angel ngayon? Siguro si Ferdinand Chupacio, pag nagsusuklay ito, hindi nakaharap sa salamin mga kaibigan Hindi niya nakikita yung mukha niya kung kakantsawan mo. Nakita niyo na ba si Chupacio? Yung sinturera ng pantalon hanggang dibdib. Parang kutong busog din ito na maliit na. Sana kundi siya mukhang ogor, mga kaibigan. Kaya lang, itong si Ogie Diaz, pinagtatanggol naman niya si Angel. Wala namang ginagawa masama yung tao. Masama bang magsalita ang tao? Nainggit siya O kaya, gusto niya patulan siya para pag-usapan siya. Wala magawang mabuti ito sa kanyang profesyon, mga kaibigan. Ngayon, yung panawagan ni Ogie Diaz, sabi niya, pwede din po bang laitin ng ganitong miyembro nyo? Kunwari, sabihin ko wag siyang magbublo dahil baka mapagkamalan siyang gasolito. Okay lang po ba yun? Ay, wag na lang. Kastiguhin nyo na lang po ang bastos nyong miyembro. Otherwise talaga lang tinotolerate nyo ang ganitong uri ng abogado. Hindi naman magaling na abogado si Topacio Mga kaibigan nananalo yan sa kaso hindi dahil sa galing. Alam nyo na kung bakit. Alam nyo naman ang kalakaran sa mga husgado ngayon, di ba? Kailangan may pampadulas, di ba? Para ka manalo sa kaso. Yun ang style nito, mga kaibigan. Ginagamit nito media. Di ba? Mag-aabot ng konti sa mga taga-media, interviewin nyo nga ako. Yan. Tsaka mahilig to, magdididikit sa celebrity para sumikat siya. Diba? Para masalinan siya ng popularidad. Diyan siya nangihingi ng popularidad Pero wala ho ito. Walang binesa ito. Diba? Si Chupacio. Ang dapat lang, merong maghain ng formal ng reklamo sa Supreme Court, di ba? Supreme Court naman uutusan ng Integrated Bar of the Philippines para umaksyon, di ba? Yung mga ginagawa nito, tinuturo ko lang sa inyo paraan. Ang dapat diyan sa mga ganyang abusado, hindi abogado na tawag diyan, abusado na Yung mga inaabuso yung kanilang yung kanilang pagiging abogado, pwede nyo sampahan yan ng complaint sa Supreme Court. At bahala Supreme Court kung yan ay ipapasa nila sa Integrated Bar of the Philippines, mga kaibigan. Bueno, medyo maubusan tayo ng oras. Binabati ko nga pala ulit si Father Joseph Fidel Rura ng Malolos Cathedral sa Malolos, Bulacan. Magandang gabi po sa inyo, Father Joseph Fidel Rura ng Malolos Cathedral. Sabi naman nagpadala ng mensahe sa atin si Calaguas Tolentino ng Australia. Kasi may balita ngayon, sa Australia bigla na namang tumaas ang bilang ng dumami na naman itong kaso ng COVID. Sabi niya, tama po kayo pag naririnig kong sinasabi nyo na sa Pinas,
nagluwag agad ng maaga kaya tumaas pa ang bilang na may sakit na COVID. Tayo nga nagsasabi niyan eh. Di ba? Napapakinggan niya rin yun. Totoo po, dito rin nagluwag na sila. Akala siguro nila makontrol na nila. Muling dumami at nag-total lockdown sa Melbourne. Kumalat sa Sydney at ngayon sa Queensland State. Nagluwag sa mga restaurant doon, kumalat at sa iba't ibang establishment, shopping center po. Second wave po ito. Mag-lockdown, close ang border namin sa Saturday sa state ng Sydney, New South Wales. Ayan po mga kaibigan. So dito po luluwagan daw, di ba? Magpapabukas na ng ilang mga establishmento. Sige, matigas ang ulo nyo. Basta kami hindi lalabas. Kayo na lang ang lumabas, di ba? Mga kaibigan. Wala namang indikasyon na may solusyon ng gobyerno. Wala rin naman sinasabing solusyon ng gobyerno, di ba? Ang tangi lang nilang inaasahan pala lumalabas kung makakaimbento ang China ng bakuna. At may pangako daw si Xi Jinping na bibigyan tayo, unahin tayo ng magiging priority itong Pilipinas. Kayo na lang din ang magpabakuna sa China, di ba? Sapagkat makaimbento man yan, di ako magpapabakuna yan kung galing China. Baka yan pa ikamatay natin, mga kaibigan. Ano tayo, guinea pig, testingan, mga kaibigan. Ito naman pala si Cayetano raw, si Cayetano Caldero. Gumagamit pa ng Biblia ngayon. Para maging kapanipaniwala siguro siya, di ba? Lahat gagawin yan eh. Ginagawang deodorizer yung Biblia eh. Gusto ko lang malaman ni Cayetano na dapat niya malaman, ultimo si Satanas at ang mga demonyo, sumisitas din ng talata sa Biblia yan. Pinapaalala ko lang Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! May birthday po ngayon si Beatrice Beth Galban Petersons ng Sweden. Pinababati po siya ni Annalyn Lopez. Pakibalik mo lang yung name. Si Beatrice Beth Galban Petersons ng Sweden. At dahil birthday niya ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy tayo, babati-bati muna tayo. Binabati natin ang ating mga katropa, Arlene Tanyedo Barrias, Mon Barrias ng Amsterdam, sa Italy si Buenos Dias, Joel Diaz at si Carolina Luge. June Gases, original vocalist ng dating bandang Abracadabra na nasa Guam po. Si June. Si Walden Kihanberry ng Guam at ang kanyang buong pamilya na pawang mga musikero din po. Si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, June Di Valencia, Rosita DC, si Ella
Samson Albiar. Malapit na mag-birthday, ha? Si Ella. Si Susana de los Santos. Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño. Andres Bonifacio ng Michigan. Jermaine Aguila, Cecilia, Saldi, May, Marlon at John. Sierra Charlie de Guzman. Estrellita Mateo Ikejima ng Fukushima. Si Tigra Du. Erwin Jonathan Buking ng Bacoor. Puso Felisa ng Paris, France. Jacinta Castillo ng New York. Helen Escano. Hubert Pang. Ivan Pang. Moni Landicho. Jenna Guzman Carillo, Alex, Alea, AJ, Jenita, Elsa at Cesar Cortez. Taga saan nga yun sila? Sa USOB, sa California. Dandelio Quiroga from Hawaii. Marami yung nakikinig sa atin sa Hawaii na. Lourdes Baltasar Cruz. Siyempre, at ang kanyang husband, si Joel Cruz ng San Diego, California, mga kaibigan natin. Judy Gardove ng Muntinlupa. Emiliano Bidar. Ramon Santos Val Luga. Aquino Lorenzo. D. Michel. Sierra Charles de Guzman. Example lang sa mga gumawa ng motorcycle, binaboy ng mga nakapwesto, inalis ang tamang pag-iingat ng rider. DOH nga, iba sinasabi datos sa sinasabi ng mga direktor ng ospital. Sana yung mga umiimbento ng mga kapahamakan sa publiko, sila muna ang ganun ang gawin nilang routine araw-araw, di ba? Pagka naka-isang buwan sila nang hindi sila na aksidente, papasok sa yung MMDA, di ba? Sila pag ganunin mo. Mga kaibigan, kayo pala ayaw niyo na may na-aksidente, kayo na mag-drive ng bus, di ba? Doon sa lane na pinadadaanan ninyo na nasa gitna, ha? Mga kaibigan, pati sa motor, magmotor kayo, yung mga nagpapatupad niyan. Sumakay kayo ng motor. Gawin niyo isang buwan bago niyo ipasubok sa mga motorista. Victorino Guevara Sotelo. Si Arthur Bas Fernandez. 18 years pataas daw. Years old, receive ng 10,000 Hong Kong dollars. Apply sa bangko, then bigay schedule, just wait, then ayos na lahat. Meron from Hong Kong. Sipin ninyo riyan, Sa Japan ako dami. Orlando Serrano. Sa Amerika ngayon, di ba meron? Panibago na naman. Mga kaibigan. Dito, meron na naman. Pangako. Hindi natin alam kailan magkakatotoo. Mga kaibigan, Alvin Samson, kahit ako magmumura sa kabugukan na mga kapalpakan ng mga inutil sa gobyerno. Norma Gobrin, Gloria Latorre, Baste Sebastian, siyempre si Mirna Guillermo ng Chicago, binabati po natin, at si Roxanne Rankin ng Florida, mga kaibigan, Emiliano Aquino, mga kababayan, may sakit na iba na kakalat pa sa Pilipinas, sakit na inutil. Ang nagdala, Panginoon, ng nasa judiciary, legislative, executive, lahat ng namumuno sa gobyerno. Gawin nyo na ang gusto nyo gawin. Kasi lahat naman niya may katapusan Hindi ho kayo mabubuhay pare-pareho ng 100 taon. Ang hindi lang natin alam kung kailan. Sabi nga, bahala na tadhana, di ba? Sapagkat ang tadhana ay laging merong lihim na paraan ng paghihiganti. Tayo, wala tayong karapatan dyan.
na maghiganti. AP General, mahiya kayo sa mga bata. Mana kayo kay Digong. Sabi ni Rolando Andres. Anita Toledo Almerido, Ed Yumul Casquejo, Dandelo Quiroga, Diana Sayas Quirante. Tama lang yung sinabi ni Lea Salonga, mahirap mahalin ang Pilipinas. Nakakatakot na at saan ka nakarinig na ang presidente na nagmumura at basto sa babae. Taga Winnipeg, Canada, si Diana Sayas Quirante. Inutil talaga ang gobyerno. Sabi ni Oliver Ferrer. Reynaldo Bonifacio. Bandang Halimaw po, original yan. Nasa California si Ray Bonifacio. Taga-Tondo yan eh. Taga-Katamanan. Si Ariel Kabawatan, Junjunming Akabayo. Si Mirna Regalado, Edwin Javier, May J, si Janet T, si Lily Malyari Galang, si Nelly Tutor, Ley de Dios Abetria, Yula Sotelo, katropa natin, musician din po yan, si Anita Toledo Almerido, Ramolito Barangan, si Imelda Guillerme, Jobito Lial, Rod Cruz, Edgardo Mulano, si Sheila Nalatnu, binabaliktad si GCM Espares, sino, may troll ba? Si Sunny Boy Carpio. Dito, pwede kayo mag-try yung mga troll, di ba? Pero hindi kayo magtatagumpay dahil ibablock na kayo Wala, huwag na kayong pumasok dito. May sarili kayong di ba? Yan yung account na ginagamit nyo. Diyan kayo magpo-post, di ba? Wala kaming pakialam. Kahit na i-post nyo dyan. Kung ano-ano i-post nyo dyan. Mag-post kayo dyan ng bold. Okay lang. Wala kaming pakialam dyan, di ba? Ito ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala naman po tayong oras, kaya dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa ating pong live streaming. Samantala sa DWBL 1242 tayo po ay napapakinggan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat po at magandang yumaga! Teddy Boy! Loksin! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan?